Hi guys, Chef Ronald here again. Welcome back to my YouTube channel. So sa kainitan po ng araw, may papasyalan po akong isang bahay para maipakita po sa inyo yung isang idea kung paano po kayo makakapagpa-extend or renovate ng bahay. Particularly po sa Crisel na model unit. Dito po yan sa Alessandra. So samahan nyo po ako habang binabaybay ko po ang kahabaan po ng Alessandra at ipapakita ko po sa inyo ang isang magandang unit na Crisel na ginawa po ng kakilala ko po na contractor. Alright? So, sit back and relax. Syempre, nakikita po ninyo tumatagaktak po ang aking pawis kasi mainit na po masyado. But anyways, bibigyan ko po kayo ng konting tawag dito, konting commercial. Alright? So that's it for a while. So as you can see, yan po yan na po yung ongoing na construction po na clubhouse po natin. Dito yan sa Santa Maria, Bulacan. Okay? I don't know, wala po yatang gumagawa ng mga tao. But so far, yan po muna yung pinaka latest na constructions ng ating clubhouse. Puntahan natin yung bandang harapan. Sobrang init, nasa mga 33 siguro or 34 ang temperature po dito sa Santa Maria. Alright? So gigilid lang po muna tayo para po makita po ninyo. Alright? So kung mapapansin po ninyo, ito po yung main gate po ng Camellia Prime. Tapos yan naman po yung ating clubhouse sa bandang gilid. Yan. So, tapos, bandang dulo doon, dyan po yung spine road na tinatawag. Yan na po yung magiging bypass po natin very, very soon. Okay? Yan na rin po yung entrance papunta po ng ating phase 2. Okay? So, para sa mga naghihintay po ng mga homeowners na nakabili po sa phase 2 ng Alessandra, pakihintay-hintay lang din po ang update po natin kasi so far, okay, the last time na nag-video po ako is wala pong masyadong update or development dun po sa area. Okay, tinatapos lang po muna yung main road para po yung mga truck is mas madali po yung kanilang paglabas-pasok para po dun sa mga constructions. And besides, wala pa rin naman po tayong linya ng kuryente at saka tubig doon sa area. Okay? For now, okay? Alis na po muna tayo at papasyal po tayo sa area. Ayan. Kita nyo na kulay asul at puti ang ating kalangitan. Sobrang tirik na tirik ang araw. Ayan. Ayan. Napakainit po dito sa Santa Maria. Okay. Pero dahil sa mainit, masarap mag-swimming. Maraming pong ilog na mapupuntahan po dito sa bandang North Sagaray, Bulacan. Medyo malapit lang po dito po yan sa Santa Maria, Bulacan. Yan. The good thing, kasi pagdating po dito sa Santa Maria, may mga puno pa. Yan, no? May mga makikita pa po kayo mga puno. Hindi po katulad sa ibang lugar. No? Kaya daw po binabaha at saka po sobrang init kasi halos lahat po ng mga puno is wala na. Ayan, dito po sa atin marami pa pong mga puno. So, sa mga gusto pong mag-invest pa ng bahay dito sa Santa Maria, Bulacan, isa pang advantage natin is hindi po binabaha ang kalsada natin. Okay? Lalo na dito po sa area ng punong buhangin. Never pa kami naka-experience for 3 years na nandito po kami sa Santa Maria, Bulacan. We never had any experience na binaha po kami dito. Okay? Kung malakas man ang ulan, syempre normal naman po na merong tubig ang kalsada, pero eventually after then nawawala na rin po yan kasi mataas po yung area natin at the same time maganda po yung ating drainage system. Alright, so that's it. Ito na pang all home. Mag-grocery lang po muna ako for a while, tapos ipapasyal ko na po kayo kay Crisel Model Unit.
For today's video, hayaan niyo po akong ipakita sa inyo ang isang model po dito sa Alessandra, which is Crisel. So, basically si Crisel, ang kanyang unit is eto lang, the whole area. Pero ang ginawa niya, in-extend niya po dito sa gilid, pati dun po sa may bandang dulo sa second floor. So, meron na rin po siyang fence. Ayan. Okay, pasukin po natin para magkaroon po kayo ng idea kung gaano po yung inilaki ng kanyang area. Okay. Nagpalagay na din po siya ng ano tawag dito? Door screen. Ayan. So, pagpasok po natin, eto meron siyang nilagay dito na cabinet kasi for sure, dito po is yung kanyang living area na magpapalagay siya probably baka lang ng TV. Tapos dito po yung kanyang sofa, okay? Or baka dito po yung kanyang dining area. Pero since malaki po yung naging nasakop, pwede po siya maglagay po dito ng dining area. Dito po yung kanyang dining table. Tapos ayan, nagpalagay na po siya dito ng kanyang countertop, including po yung cabinet. Ayan po. Tapos ito, cabinet to, ito for the gas. Yan. So, nilagyan nila ng pasingawan para hindi kulob yung gas sa loob. Tapos, ayan, may bintana siya dyan para po dun sa exhaust. Ito, meron siyang ilalagay na range hood for sure. Dyan. Very, very soon. Tapos, may area po dito para sa kanyang ref. No? Tapos, pwede siyang maglagay dito ng maliit lang na area wherein pwedeng maglagay po ng mga gamit po dyan. And then, an extra room po dito sa extension. Yan. Pwedeng gawing guest room o kaya kung meron po kayong kasama na senior, pwede po dito kasi hindi na po papanik ng second floor. Yan. Okay? Or pwede kung malaki naman po yung pamilya, pwede po dito yung ibang mga anak po ninyo. And then we have here, saan po natin to? Wait lang. Yun. Setback. Okay. So, dito sa setback naman, pwede po maglagay ng, syempre, washing machine, no? Ayan. So, meron po tayong gripo dito. May drain. May drain para po dito. Ayan, maglalagay nga sila ng range hood dyan sa loob, for sure. Tapos, meron na po yung bintana sa side. Plus, yun pong, ang tawag dito, yung butas para po sa aircon. And then, meron tayong outdoor outlet dyan para sa washing machine. Okay. Lock na po natin siya ulit. And then, pagdating naman po dito, usually, no, ito kung mapapansin po ninyo, CR po yan. Siyempre, punta na CR. Ang Crisel po dati, nandito po yan nakalagay. So, mas naging malaki po yung area kasi sinarado po nila yan. Tapos dito po tayo naglagay ng CR. Yan. Maliwanag naman. So, pagdating po dyan, very simple lang naman yung kanya. Hindi na pinapalitan yung flooring. Pero nagpalagay po siya ng bagong tiles po dito sa gilid. And bagong shower head. Yan. Okay. And then, let's continue. Ito yung kanyang countertop. Ano yan? Tile. Tiles po yung ginamit po nila dyan. Okay, let's continue. Sarado muna natin to. Alright. Puntahan natin ang second floor. Pagdating ng second floor, ang ginawa niya, pinatiles niya na rin po yung second floor. Ayan. So, mas naging malaki po yung area kasi itong sakop na area na po ito, sakop po yan ng isa pang room. Parang isang room po siya na ganyan. So, yung pong isang buo na to, from there, hanggang dun po sa kabilang side, kwarto po yan ng isa. Tapos, nandito po yung banda dito yung pintuan niya. Pero what he did is, sinako po niya ito. Okay? And since extended naman po yung kabilang side, pakita ko po muna sa inyo ito yung original na kwarto sa bandang harapan. Yan po yun.
Okay? Tapos, yung kalahati po ng kabilang kwarto, sinako po nila para magkaroon po ng cabinet na ganyan. So, meron po tayo ditong study table there and then yung wardrobe. Tapos, may outlet na din dyan para po sa aircon. Yan. Puntahan natin yung kabila. Dito naman sa kabilang side, naglagay po sila dito ng CR. Yan. So, ito bagong CR po yan. Okay. Tapos, ito yung extended na room. Yan o. So, mas naging malaki tong area na to as kumpara dun sa kabila na side. Sa totoo lang. Kasi until dito sa gilid, extended siya. So, may cabinet na yan. Tapos dito, pwede naman tong bintana na to as a sliding. Tapos, or kung gusto nyo na jealousy pa din, katulad niyan. And then, may outlet dito para sa aircon din. Okay? Kaya na to ng window type na aircon actually. Sobrang malamig na din kasi kapag 1 horsepower na split type. Kasi hindi naman ganun kalaki yung kwarto. Alright? So that's it. I hope, guys, nabigyan ko kayo ng idea kung papaano nyo pwedeng i-extend yung unit na Crisel. Actually, itong Crisel na to is also applicable, no, sa Brielle na end unit. Kasi ang construction po ng Crisel at ng Brielle end unit is parehas lang. So, kung gusto nyo po na magkaroon po ng idea, no? Mas marami pang idea, ilalagay ko po yung contact person ng contractor na gumawa ng bahay na ito after this video. Alright?